Araw bayan ng San Diego, naririto na ulit ang pinagkatiwalaan niyong programa, Balitang Noli. Ihatid namin ang maiinit na balita. At ngayon, narito ang mga detalye ng ating mga ulat. Una, Ibarra, balikbayan mula sa Europa. Don Rafael, patay sa kulungan. Plano ni Ibarra sa paaralan binatikos ng simbahan. Pag-iibigan nila Maria at Ibarra, sinara ng lihim. Kaso ng rebelyon, inisampa kay Ibarra. Bayanang binuwis ang buhay, kilalanin si Elias. Reporter on the field. Sa'yo na, Mr. Padiser. Maraming salamat, Mr. Ulitaw. Magandang araw, bayan ng San Diego. Ang pagbabalik bayan ni Crisostomo Ibarra mula sa Europa ay ating talakayin. Narito tayo ngayon sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang pagsalubong sa pagbabalik ng isang kilalang anak ng bayan na si Crisostomo Ibarra. Matapos ang kanyang 7 years na pag-aaral sa Europa, muling nasilayan ng San Diego si Ibarra. Mainit-init ang pagtanggap sa kanya ng mga opisyal ng simbahan at mga ibang personalidad ng bayan. Ngunit sa kabila ng masayang pagbabalik, isang masalimuot na balita ang kanya natanggap, na kung saan ang kanyang ama ay namayapa na. Ito'y lubhang ikinabigla ni Ibarra. Sa gitna ng kanyang pangarap na maghatid ng pagbabago sa bayan, tila simula pa lamang ay may mabigat na pagsubok na siyang kinakaharap. Ako'y taus-pusong nakikiramay sa pagpanaw ni Don Rafael. Naway gabayan ng Panginoon si Ibarra. Muli, ito'y Balitang Noli. Ako si Mr. Padiser, nag-uulat sa bayan ng San Diego. Maraming salamat, Mr. Padiser. Ngayon naman, tutungo tayo sa investigative report. Ngayon na, Mr. Malandog, sa'yo na. Maraming salamat, Mr. Ulitaw. Ngayon, talakayin natin ang pagkamatay ni Don Rafael Ibarra sa kulungan. Batay sa mga dokumento at saksi, si Don Rafael ay isang biktima ng maling pararang. Siya ay tinatawag na herehe at kaaway ng simbahan. Sinasabing si Padre Damaso ang nasa likod ng lahat. Isang malungkot na balita ang bumungad sa mga mamamayan ng bayan ng San Diego. Matapos na pumanaw si Don Rafael Ibarra, isang kilalang tao sa kanilang komunidad. Si Don Rafael Ibarra na ama ni Crisostomo Ibarra ay natagpuang walang buhay sa kanyang tahanan matapos ang ilang araw na pagkakasakit. Ayon sa mga ulat, si Don Rafael Ibarra ay hindi lamang isang simpleng negosyante, kundi isang taong may malasakit sa kanyang kapwa. Tinatayang marami ang kanyang natulungan at mga proyektong kanyang sinimulan para sa ikaunlad ng bayan. Sa kabila ng kanyang mabuting reputasyon, naging biktima siya ng pang-aapi ng mga makapangyarihang tao sa kanilang lugar, lalong-lalo na si Padre Damaso na naging sanhi ng kanyang masamang kalusugan. Samantala, ang kanyang anak na si Crisostomo Ibarra na kasalukuyang nag-aaral sa Europa, na agad umuwi upang makidalamhati sa mga naiwang pamilya at mga kaibigan. Inaasahan ang kanyang pagbabalik ay magdadala ng bagong ideya at pag-asa para sa bayan, lalo na ngayon ang kanyang ama ay pumanaw. Ang pagkamatay ni Don Rafael Ibarra ay hindi lamang pagkawala ng isang ama, kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan ng San Diego. Sa mga sumusunod na araw, aasahan ang pananaw ni Don Rafael Ibarra ay muling mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang anak at ang kanyang mga taga-suporta. Muli, ako si Mr. Malandog, nagbabalita, Balitang Noli. Maraming salamat, Mr. Malandog. Ngayon naman, tutungo tayo sa Education Watch. Ang reporter for today, Mr. Perez. Maraming salamat, Mr. Ulitaw.
Ngayon naman ay dumako naman tayo sa plano ni Ibarra sa paaralan at bakit siya pinapatikos ng simbahan. Sa gitna ng pag-uusap tungkol sa mga bagong edukasyon sa bayan, muling umusad ang kontrobersya na singil sa plano ni Crisostomo Ibarra na itayo ang isang paaralan mula sa San Diego. Ngunit ang kanyang plano ay hindi nakaligtas sa mata ng simbahan, sapagkat naniniwala ang reformang nais ni Ibarra ay maaaring maging banta sa kanilang impluwensya sa bayan. Ayon sa opinion ng ilang leader ng simbahan at mga pari, sa makabagong edukasyon ay labag sa tradisyonal sa pagtuturo at prinsipyo ng simbahan. Subalit, bilang tugon sa mga batikos, nanindigan si Ibarra na ang kanyang layunin ay hindi upang labanan ng simbahan, kundi mapaunlad ang isip at kakayahan ng mga kabataan. Giit pa nito, ang kaalaman ay sandata laban sa kamangmangan. Nais pong bigyan ng bawat isa pagkakataon upang makapag-aral at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Pahayag ni Ibarra sa isang nagpagtitipon ng mamamayang sabi pa nito, ginagawa ko ito para sa ikaunlad ng ating nag-iisang mahal na bayan ng San Diego. Muli, ako si Mr. Perez, nagbabalita. Balitang Nol. Maraming salamat Mr. Perez. Ngayon, tungo tayo sa Breaking Hearts News na ilalahad ni Mr. Gallardo. Maraming salamat, Mr. Olitaw. Isang nakaagulat na revelasyon ang yumanig sa love story ng bayan. Ang matamis na pag-iibigan nila Crisostomo Ibarra at Maria Clara ay wasak na. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, si Padre Damaso pala ang tunay na ama ni Maria Clara. Oo, tama ang inyong narinig. Isang lihim na matagal nang nakapaon sa nakaraan. Ngayon ay nabunyag. Dahil dito, si Maria Clara napipilitang talikuran ang kanyang minamahal na si Crisostomo Ibarra sa gitna ng matinding sakit at pagkalito. Ang tanong ng madla ngayon, may pag-asa pa bang muling magtagpo ang kanilang puso? At si Ibarra, anong susunod niyang hakbang? Magiganti ba siya o tuluyan ng maglalaho? Para sa susunod na update sa Breaking Heart News, ako si Kim Jumil R. Gallardo, ang inyong chismoso ng bayan. Maraming salamat Mr. Gallardo. Ngayon, punta naman tayo sa breaking news. Mr. Mercedes, ilahad mo na. Magandang araw Pilipinas at maraming salamat Mr. Olitaw. Ngayon ay dumako naman tayo patungkol sa kaso ng rebellion na isinampa kay Ibarra. So, ang kaso ng rebellion na isinampa laban kay Ibarra dahil sa mga bintang at akusasyon ng mga praile at ng mga taong hindi niya kakilala. Ito ay nagmisanhi ng kanyang pagkakakulong at pagkakait ng hostesya. Ang kaso ay sumisimbolo sa korupsyon at abuso ng kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Ang pagtrato kay Ibarra ay nagpapakita ng kawalang hustisya at pagmamalupit sa mga Pilipino. Ngunit sa tulong ni Elias, nagawa ni Ibarra na makatakas mula sa kulungan at maiwasan ang mga Espanyol na naghahangad na siya ay maparusahan. Ang pagtulong ni Elias kay Ibarra ay nagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahal sa isa't isa. Pati na rin ang kanilang pagnanais na makamit ang hustisya at kalayaan para sa mga Pilipino. At muli, ako si Mr. Mercedes, nagbabalita. Balitang Nuli. Maraming salamat Mr. Mercedes. Ngayon, at bilang pagtatapos, bigyan natin pagkakilala si Elias. Ang tauhan na
buwis ng buhay ng kanyang buhay para lang mailigtas si Ibarra. Siya ay tunay na bayani. Muli, ako si Mr. Olitaw at ito ang Balitang Noli, kung saan ang katotohanan ay hindi kaya pagtakpan ng kasinungalingan. Hanggang sa muli, bayan ng San Diego.